Hi mga kasari! Good morning sa inyong lahat. Ayan, today, ang oras ngayon ay 9:10 na ng umaga. Ayan, for today's video mga kasari, ay isi-share ko naman sa inyo yung naging benta ko ngayong umaga, kung ano yung pinakamabilis mabenta sa umaga, at kung nakamagkano na tayo. Ayan, naglista ako kanina mga kasari. Ayan, hindi talaga ako naglilista, pero nagtry ako maglista ngayon. Sa mga nakakapanood ng vlog ko, lagi ko sinasabi na hindi ganun kalakas yung benta ko dito kasi nasa sulok ng tindahan ko. Pero, ang kagandahan dyan, miracle pa rin na nakakaipon tayo, galing sa sari-sari store, wala tayong utang, at nakakabili tayo ng mga kailangan nating bilhin, yung mga gusto natin dahil sa sari-sari store. So, yan yung pinagtataka ko rin minsan, na hindi ganun kalaki yung sari-sari store ko. Tingin ko mas malakas pa yung ibang tindahan kumpara sa akin, pero nakakaipon pa rin tayo. At syempre mamaya abangan nyo mga kasari, may unboxing din tayo, kaya samahan nyo ako hanggang dulo ng aking video. Nagising ako kanina 6:48 AM, akala ko yun na yung buena mano ko. So dito nakalagay yung benta ko kasi nga may tumatawag na customer, kasi bibili siya ng plastic na labo. So, dalawa yung pinakita ko sa kanya, itong 12 by 18 at saka itong 10 by 14. So, hindi makapag-decide si customer kung alin yung size na kailangan niya na kasya doon sa platong paglalagay. May panibago na naman tayong benta mga kasari. 38 pesos, isang mayonnaise na plain na 80 grams. So, 38 pesos yung benta ko. Dagdag yun sa sales natin, hindi yung kasama dito. Kaya ang ginawa niya, binili niya na lang parehas. Guys, may additional na benta tayo. Isang kape na Coffee Co Black 16, tapos dalawang itlog 18, tapos 7 camel ay yun nga sukli doon sa 100, tapos isang diaper na pangregla 10 pesos. So sakto 100, sinakto niya na. So dagdag sa benta natin mga kasari. Yan nga, dalawa na yung binili ng aking customer dito kasi hindi siya makapag-decide kung anong size. Kaya nakabenta tayo ng dalawang plastic labo sa ating buena mano. Pero actually mga kasari, hindi talaga yung tunay kong buena mano. O yan, sino makaka-relate dito? Alam nyo kung sino ang talagang buena mano ko. Syempre, yung pamilya ko mismo, yung asawa ko, yung mga anak ko. Habang tulog ako, sila na yung nagbubukas ng tindahan. Buena mano ko araw-araw yung mga kinukuha nila. Shampoo, sabon, toothpaste, tinapay, pangbaong sa school, mga candy. So walang bayad yun mga kasari, syempre. Ang totoo, si Mr. talaga yung nauunang magigising sa amin. Kasi siya yung... So yan, another benta guys, na total na 73 pesos para sa tatlong itlog 27, isang bawang 8, isang kape na 16 pesos, tapos isang pansit kanto na malaki na 22 pesos. So 73 na naman yung naging benta natin ngayon. Hindi tayo matatapos dito mag-vlog. Dito sa tindahan ko, hindi kasi ako pang umaga talaga. Si Mr. talaga yung nauunang nagigising sa amin kasi wala akong lakas pag nagigising sa umaga. So pag may bumibili, siya na yung nagbebenta at siya na rin yung nagbubukas ng tindahan talaga sa umaga. Kaya minsan bago pa ako magising, may benta na kami, may buena mano na ako. Sa gabi naman mga kasari, ako talaga yung nakatambay dito sa tindahan. Buong maghapon na yun ako nakatambay hanggang gabi. Ako na yung nagsasara. Minsan umaabot ako hanggang 10:30 PM hanggang 11 pag nanonood ako ng K-drama, lalo na yan. Inaabangan kong mamatay yung solar light ko dito sa tindahan saka sa labas kasi ayan, nakaset yan sa 5 hours. Sa 5 hours nabubuhay siya ng 5:30 tapos parang namamatay siya ng 10:30, tama ba? So yun, inaabangan ko na lang yun. Ibig sabihin nun, closing time na. Kasi madalas nawawala yung aking remote control ng solar, ganyan. Kaya sinet ko na siya sa 5 hours. Ito yung kagandahan pag may solar. Ayan, nakaset na pati sa loob ng bahay, nakaset na yung aming solar na mamamatay pag umaga na at mabubuhay pag gabi na, nadedetect yun ng solar. So kanina, pagkagising ko, nagwalis na ako sa labas. Sabay nagbabantay na rin ng tindahan. Kaping-kapi na ako kanina pero inuna ko magwalis muna para hindi na mainit mamaya pag magwawalis. At saka gusto ko rin talagang maarawan yung katawan ko kasi sa totoo lang, nito mga nakaraan, dito na lang talaga ako nakatambay sa tindahan. Yun, ang ginawa ko, nagwalis na muna ako, nagbunot ako ng damo para matamaan naman ako ng sikat ng araw. Masarap lang sa pakiramdam kasi 'di ba, nabasa ko nung isang araw na kaya daw masakit yung katawan, kulang daw sa vitamin D. Yun ba yung nakukuha sa araw? So nagpa-araw ako. Pero ito yung talagang nangyayari sa sari-sari store. Ano, totoo to mga kasari. Pag may ginagawa ang tindera, saka mas maraming bumibili. Imagine ha, mula 6:49 AM hanggang 8:15 AM, na-record ko siya, naka 769 pesos ako na benta.
Karamihan dito mga pang-almusal ang nabenta ko, mga tinapay, pansit canton, itlog, noodles, mantika, hotdog, kape. So yan yung mga nabenta ko kanina, gatas, yung mga pang-almusal talaga. Tapos dahil Sabado ngayon, alam nyo na, Laba Day ng mga nanay. Kaya ang lakas ng detergent powder ko, nakabenta ako ng Zonrox, siguro 2 Zonrox na benta ko. Sabon, ang dami ko nabentang Ariel, saka Sor powder. So nilista ko lahat nung nabili, pati oras. Binasi ko to sa CCTV. Hindi talaga ako naglilista nito. Wala akong tiyaga. Kasi nga, kahit nga pagpapautang, wala akong tiyaga. Kaya tinigil ko na ang pagpapautang. Wala akong tiyaga maglista-lista. So, ang ganda lang ng pag may CCTV ka, kitang-kita mo lahat, pati yung oras. So, nalista ko, pati yung oras. Wala akong nakalikdangan maliban doon sa pagbenta ng anak ko. Pinas forward ko kasi yung CCTV. So, hindi ko maintindihan kung ano yung binili pa sa kanya. Nabili. Ayan, bumili ng tape, 7 pesos at pisong candy. So, ganun talaga inabili. So, yan guys, may benta ulit tayo. 5 Marlboro Lights, isang Milo, isang kape na tig 16 pesos, tapos 2 itlog na 18 pesos. So, 95 pesos ulit yung nadagdag sa benta natin ngayon. So, ganyan ako kada nagbablog. Marami akong cut-cut. So, kayo mga kasari, ano yung madalas mabili sa inyo tuwing umaga? Tinapay ba? Or mantika? Or sabon? Ano, comment nyo naman dyan sa baba kung ano yung pinakamabenta nyo paninda. So, mamaya mga kasari, may darating tayong order from Tindahang Tapat. So, ina-expect ko yun, pero minsan kasi hindi natutupad ni Tindahang Tapat yung schedule ng delivery niya. Kay grocery naman, kala ko ngayon, nagbago na nga pala yung schedule nila. So, sa Monday na, nag-check out ako kahapon. So, sa Monday na, wala na akong camel. So, kailangan kong pumunta sa bayan para bumili ng camel. Kasi nga, Monday pa, mabenta sa akin yung camel. Wala naman kay Tindahang Tapat mga sigarilyo. Ang ina-expect ko sa grocery, yung kanilang bigas. I-check natin kung maganda yung bigas na mabibili sa kanila. Pero habang inaantay natin yung pagdating ng delivery ni Tindahang Tapat, ayan, mag-unboxing muna tayo. Ngayon, mag-share muna ako sa inyo ng dumating na 6 parcels from Shopee mga kasari. So, wala nang patumpik-tumpik to. So, ito ay, hindi ko alam kung alin dito yung mga pangtinda. So, i-share ko na lang sa inyo isa-isa. Ito yung pinaka-exciting part sa araw ko kasi minsan, nagtataka na rin ako kung ano yung mga na-order ko, lalo ni dito sa malaking box na ito. Sabi ko, nagulat ako, ano yan, ang laki, ano ba yung pinag-order ko? So, ito yung unang parcel mga kasari. Ayan, hindi ko alam kung ano to. So, ito yata yung sa piso wifi ko kasi laging nasisira yung POA niyan. So, ako na lang yung lagi nag-aayos ng aking piso wifi. Ngayon, ito yung binili ko, mumurahin. Tatry natin kung gagana. Humina yung piso wifi ko kasi nag-offer si Converge ng halagang 888 pesos na plan. Nag-avail yung mga kapitbahay ko kaya humina yung piso wifi ko. So, ayusin ko yung piso wifi ko. Itatry kong ibenta na lang sa marketplace. So, yan. Kasi sayang lang sa kuryente kung naka-open siya lagi tapos wala namang gumagamit, 'di ba? So para hindi siya masira sa taguan, ibebenta ko na lang or plano ko sana ipadala sa Palawan para doon malakas kasi yung piso wifi doon sa ate ko. So titignan natin kung maayos natin kasi nabasa siya nung ulan nung nakaraan kaya umorder ako nito. Ito yung nasira. So next guys, buti naman dumating ito. Ito yung cord ng iPhone ko kasi ako nakikihati ng pag-charge doon sa anak ko. Bumili lang ako ng cord kasi meron diyang mga adapter. Ito ako sa Babin kasi ito yung pinakamaraming sales doon sa lahat. Ang pinili ko yung Type-C tapos lighting yun. So yan mga kasari. Cord lang para mas mura siya. Order na kayo nito kung kayo ay meron diyang kailangang charger. Kung marami na kayong adapter, cord na lang ang orderin nyo. Ito mabenta to dito sa tindahan ko kahit hindi siya talaga basic needs. Madalas may bumibili nito sa akin. Paninda to mga kasari. Ito yung in-order ko. Ito lang yung binibenta kong battery na tinatangkilik din ng mga suki ko. Itong King Giver na AA. Naubusan na ako. Ang benta ko nito, isang pad ay 25 pesos. Tapos pag isang peraso lang ay 7 pesos. So pag isang peraso, 28 pesos. So makakatipid sila pag isang pad, 25 pesos lang. Ayan, ang laman nito ay 40 pieces isang box. Sale ko to nabili mga kasari. Mura ko lang nabili kumpara kung bibili ako sa City. Mas mura sa Shopee. Ito naman lagi ko na itong sinishare sa inyo. Bumili ulit tayo ng ating butane na mabenta. 50 pesos lang yung benta ko. 50 pesos, sakto lang na 10 pesos per isa ang tubo ko mga kasari. Next ito, ano kaya ito? Ayan, nakita nyo na may mga Korean. So, ito ay Korean products. Bumili tayo ng buldak mga kasari kasi may pumakyaw ng aking buldak. Ayan, 2 carbo ang in-order ko. Ito ang benta ko 85 pesos. Tapos yung cheese ay 75 pesos. Next, ito yung malaki mga kasari. Ayan, buksan ko lang. Ito yung itsura niya sa loob.
Naka-individually pack siya. Kala ko naka-box siya mga kasari. So mag-o-open tayo ng isa, pero kailangan ko tong i-open lahat para ma-check ko lahat kung walang basag. So papakita ko lang sa inyo kung anong laman ito. Kasi nakalagay doon sa naka-box siya. So in-order ko to sa Shopee Supermarket kasi doon yung pinakamura. Ito talagang item na to, kay grocery ko siya in-order. Kaso, ang tagal ko na nag-aantay nitong Soju So Nice kay grocery. Hindi talaga siya nagka-stock. Baka phase out na sa kanila. So wala na siguro silang ganito. Sobra, ilang buwan na, ang dami ko na pinalampas na benta kasi umaasa nga ako na kay grocery ako makakabili. Nung isang araw ko lang naisip, bakit nga hindi ko naisip na sa Shopee umorder? Baka meron. So meron nga at mas mura pa siya guys. Mas mura pa kumpara kay grocery kasi kay grocery ay 60 hanggang 64 pesos yung presyo nito. Pero ito na order ko lang ng wala pang 60 pesos. Mas malaki yung tutubuin ko. Kasi ang benta ko nito ay 68 pesos. So ang madalas na bumibili sa akin nito yung mga magkakaibigan, mga magbarkadahan ng mga babae, saka mga nanay. 20 bottles ang laman sa isang box. So dapat ito ay 20 bottles ang natanggap ko. So mamaya i-check ko mga kasari. So yan lang guys ang sharing ko ngayong umaga dito sa aking sari-sari store. Comment naman kayo kung ano yung nagustuhan nyo doon sa mga in-unbox ko. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong share ko sa inyo, yung buhay tindera natin, don't forget to like, comment, at subscribe para sa more sari-sari store content. Salamat sa inyong panonood mga kasari. Kita-kits sa next vlog mga kasari. Happy selling. God bless. Bye-bye.